siya ay isang ordinaryong tao na minamaliit at pinapahiya ng isang prinsipe, sinabihan nila itong mahina at walang silbi sa lipunan nila habang tinutuya niya ito at sinasabihan na mag-cast ng atake laban sa kanya. Nag-cast siya ng fire magic, kaso sobrang weak nito at lalo pang nagtawanan ang lahat at sa sandaling iyon ay sinunog ng prinsipe ang kawawang lalaki, kaso habang ito ay nilalamon ng apoy ay naramdaman niya ang kakaibang kagalakan. Masaya siya dahil sa nangyayari sa kanya at hiniling niya na sa kanyang pangalawang buhay ay pag-aaralan pa niya lalo ang kagandahan na dala ng Mahika. Natupad ito at siya ay nag-reincarnate bilang pangpitong prinsipe sa isang kaharian. At sa pagpapatuloy ng ating recap, nakita natin na kasama ni Lloyd si Albert at syempre ay kasama rin niya si Grimm at nang dumating sila sa gubat kung saan sila magkakaroon ng pangangaso ng halimaw, ang halimaw ay hindi sa gubat kundi sa isang kalapit na lawa. Labis ang pagkasabik ni Lloyd dahil bihira lamang siyang payagan na lumabas ng kastilyo, gusto rin niyang makita ang kanyang mga mahiwagang espada sa aksyon, tinuro ni Albert kung paano hindi umaalis sila sa tabi ni Lloyd at nagpasalamat siya rito dahil pinayagan siyang sumama. Sinabi ni Albert na tama lamang iyon dahil guro at tagapagbantay ni Lloyd si Silpha. Inaasar niya si Silpha sa pamamagitan ng pagpapahiwatig na maaaring masyadong malakas ang kanyang damdamin para kay Lloyd, ngunit pinatahimik siya ni Silpha sa pamamagitan ng pagbanta. Bigla silang napalibutan ng mga kobolds ngunit itinuturing ito ng mga sundalo bilang pag-init lamang para sa pangangaso ng halimaw. Nagkunwari si Lloyd na natatakot kaso alam ni Grimm na matagal nang naaamoy ni Lloyd ang banta at isa sa mga pangunahing teknik na tinatawag na spectral detection at ito'y sa pamamagitan ng paggamit ng key breathing, ay nagbibigay kakayahan kay Lloyd na maramdaman ang kanyang paligid sa lahat ng oras. Pinagmamasdan siya ni Grimm at iniisip kung paano palaging aktibo ang spectral detection at ang barrier ni Lloyd, kaya imposible ang ma-ambush siya at kaya't naman, sinabi ni Grimm na nakakatakot si Lloyd habang lumilipas ang mga araw. Nagsimula ang labanan at lahat ay nagulat sa napakatalim ng mga espada at di lang ito nagbibigay pinsala sa mga halimaw, kundi pati sa bakal na kagamitan na parang isang mantikilya at nagpanik ang mga sundalo na parang mga batang nakahawak ng kutsilyo sa unang pagkakataon. Kaya naisip ni Lloyd na matagumpay ang kanyang mga pag-enchant, sang-ayon din si Albert at sinabi niya sa lahat na ang kanyang nakababatang kapatid ay isang prodigy sa pang-e-enchant, sumang-ayon din si Silpha habang nakatayo sa ibabaw ng tumpok ng mga bangkay ng halimaw kaso binanggit ni Lloyd na hindi niya in-enchant ang espada niya. Biglang may kobold na sumubok umatake kay Lloyd ngunit lumitaw si Taha mula sa kawalan upang iligtas ito, muntik nang magkamali si Lloyd sa pagtawag sa kanya na parang siya pa rin si Robert subalit napigilan niya ang kanyang sarili sa tamang oras at napansin ni Taha na gumagamit si Lloyd ng mga teknik sa key breathing, ngunit dumating siya dahil akala niya ay nakaramdam siya ng paglapit ni Robert. Sa mas malapit na tingin ay nakita rin niya ang malaking pagkahawig sa pagitan ni Albert at Lloyd at pagkatapos, pinatay ni Silpha ang isa pang halimaw at pinuri niya si Taha sa kanyang tulong, kaso binalaan siya na huwag maging masyadong mapangahas kay Prinsipe Lloyd. Binanggit ni Taha na naramdaman niya na paparating ang halimaw at hindi dapat maliitin ang mga teknik sa ki, tumaas ang tensyon sa pagitan ng dalawang ito kaya't pinalamig ni Albert ang sitwasyon at inanyayahan si Taha na sumama sa kanila at nabigla siya nang malaman niyang prinsipe pala si Albert. Medyo kahawig ni Albert si Robert, pero hindi kasing hawig ni Lloyd na hinahanap niya ngayon at nagtago si Lloyd malapit at napagtanto niyang dahil sa kasanayan ni Taha sa ki ay sensitibo siya rito, gumamit siya ng spectral detection at marahil iyon ang paraan kung paano siya natagpuan ni Taha. Nagpa siya si Lloyd na magtago sa kanyang tent, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon ay naroon si Silpha na nagbibihis at sinabi ni Lloyd na hindi niya kailangan ang proteksyon niya. Ngunit hindi sumang-ayon si Silpha dahil hindi niya gusto kung paano hinahabol ng bagong babae si Lloyd. Biglang pumasok si Taha kaya tinawag siya ni Silpha na tanga at tinawag naman si Silpha ni Taha na pervert na katulong. Nagtalo ang dalawa kaya ginamit ni Lloyd ang pagkakataong ito para makatakas at tinawag ni Albert si Lloyd na babaero at binanggit na marami nang nabago si Silpha mula nang mag-alaga kay Lloyd. Nakikita niya ang pagiging mature ni Lloyd ngunit binalaan ni Albert na ang relasyon sa mga babae ay maaaring maging komplikado. Biglang napansin ng mga babae na masyadong malapit ang tingin sa kanila ng mga sundalo kaya pinatumba nila silang lahat kaya narinig ni Lloyd ang malinaw na mensahe ni Albert. Ipinaliwanag ni Taha na inupahan siya para linisin ang isang lumang dambana kaya sinabi ni Silpha na magmadali siya,
Muntik na silang magtalo ulit ngunit pinigilan sila ni Albert at sinabi na napakalaking tulong ang kakayahan ni Taha na makaramdam ng panganib. Gusto niyang maging bantay sila sa gabi ngunit sinabi ni Taha na hindi nila kailangan ng bantay dahil dumating na ang halimaw. Ang halimaw ay isang Beowulf kaya't sinabi ni Silpha na manatili si Lloyd sa likuran niya at sinimulan ng halimaw ang pag-atake. Binanggit ni Lloyd kung gaano kabilis ang mga Beowulfs kahit na malalaki ang mga ito. Sinubukan ni Lloyd na kausapin si Grimm ngunit tila naguguluhan ang maliit na nilalang dahil parang nakikilala niya ang dambana. Nagawang iligtas ni Taha ang ilang sundalo kaso talagang matibay ang halimaw na ito at sawa na si Albert kaya hinugot niya ang kanyang espada. Humingi siya ng paumanhin sa lobo ngunit ipinaliwanag na nagdurusa ang mga lokal na taga-nayon dahil dito, ginamit ni Albert ang kanyang espada habang binibigkas ang isang incantation at pinakawalan ang isang napakalakas na atake na sumisira sa halimaw. Namangha ang lahat na napuksan niya ito sa iisang atake lamang, subalit ipinunto ni Albert na hindi karaniwang ganon kalakas ang kanyang atake at posible lamang ito dahil sa enchant na inilagay ni Lloyd sa spellbound sword niya. Iniisip ni Lloyd kung paano siya nagdagdag ng kaunting extra sa espada ni Albert kaso hindi man lang nakikinig si Grimm, siya ay labis na nag-aalala at inihayag na may demonyong nakakulong sa malapit na dambana. Biglang nagulat ang lahat ng ang Beowulf ay nakakakilos pa rin, at may iba pang mga halimaw na lumitaw mula sa kawalan at isang boses ang nagsimulang magsalita sa kanilang grupo. Nagagalit ito dahil nasaktan nila ang isa sa kanyang mga alipin. Ang boses ay nagpakilala mula sa loob ng Beowulf at ipinakilala ang sarili bilang demonyong si Pazuzu, at nangako itong magbabayad sila ng kanilang mga buhay at pinadala niya ang kanyang mga alipin upang umatake. Madali lang silang tinalo pero ang problema ay agad silang gumagaling. Niligtas ni Taha si Albert at napag-alaman niyang kontrolado ng demonyo ang lahat ng minions. Nagtataka si Lloyd kung kilala ba ni Grimm ang demonyong ito. Ngunit ipinaliwanag ni Grimm na kaya ni Pazuzu na baguhin ang kanyang mana upang kontrolin ang mga halimaw. Iniisip ng mga halimaw na siya ang kanilang amo ngunit sa totoo lang, kumikilos ang kanyang mana na parang mga tali para kontrolin sila bilang mga puppet at kaya rin niyang mag-supply ng mana sa pamamagitan ng mga taling ito, kaya nagagawang mag-regenerate ng mga halimaw. Mabigat na ipinahayag ni Grimm na magiging masama ang sitwasyon kung hindi mapapabagsak si Pazuzu. Gayunpaman ay hindi talaga nag-aalala si Lloyd at gusto lang niyang turuan siya ni Grimm ng mana transmutation. Umaasa si Silpha na sana'y magmadali si Taha at gumawa ng aksyon, ngunit tinuro niya na wala ring ginagawa si Silpha at sinabi ni Grimm kay Lloyd na hindi ito ang pinakamagandang panahon para matuto ng bagong bagay, dahil totoong nakikipaglaban ang iba para sa kanilang buhay. Sigurado naman si Lloyd na magiging maayos sila at pinipilit niya si Grimm na turuan siya habang pinapanood ni Pazuzu ang labanan. Binanggit niya na habang may kasanayan ang ilan sa kanyang mga kalaban, karamihan sa kanila ay nakakaligtas lang dahil sa kanilang mga armas. Sinimulan ni Pazuzu na iinsulto si Lloyd sa pamamagitan ng pagsasabing tumakbo na lang siya gaya ng isang natatakot na sanggol. Maliwanag na hindi nagustuhan ni Silpha ang sinabi nito kaya sinabi niya sa kanya, na siguradong maraming trabaho para sa kanya na alagaan ang isang walang kwentang basura na tulad ni Lloyd. Talagang itinulak nito si Silpha sa gilid at natakot si Taha sa kanya nang mapansin niyang paalis si Silpha sa tabi ni Lloyd, ngunit wala siyang pakialam dahil abala siya sa pag-aaral ng bagong kaalaman. Patuloy ang pang-iinsulto ni Pazuzu ngunit matapang na sumagot si Silpha. Sinabi niya na talagang mabaho ang mga minions at ang tanging mas nakakasuka pa ay ang hininga ni Pazuzu. Napagpasyahan niyang si Pazuzu ay nakakasagabal sa sariwang hangin ni Lloyd kaya kailangan niyang wakasan ang buhay nito. Mahinahon na hinuhugot ni Silpha ang kanyang espada kaso ipinaliwanag ni Pazuzu na wala silang tsansang makalabas na nabubuhay dahil binibigyan niya ng mana ang mga minions kaya patuloy silang magre-regenerate ng walang katapusan, walang kakulangan ng mana ang mga demonyo kaya't hindi rin ito mauubusan. Akala ni Pazuzu ay napaiyak niya si Silpha subalit muli niyang sinabi na ang hininga nito ang dahilan. Biglang nag-alala si Albert nang inatake ng demonyo si Silpha kaso higit pa siyang maayos dahil pinutol niya ang mga paa ng lahat ng halimaw. Inirerekomenda niya na iwanan na lang ni Pazuzu ang bola ng balahibo na kanyang kinokontrol at binalaan na mas mabilis siyang matatalo kung hindi niya gagawin ito. Bigla nilang napansin na tumigil sa paggalaw ang mga minions at bumagal ang kanilang pag-regenerate dahil nakatuon ang demonyo sa pag-regenerate ng sarili nitong Beowulf. Maaaring may pagkakataon silang manalo tuwing ginagawa ito ng demonyo kaya sinabi ni Albert kay Silpha na patuloy itong saktan.
Handa na sana itong gawin ni Sylpha kaso inisip ni Pazuzu na sila'y mga hangal lamang at sa malapit. Tinapos ni Grimm ang kanyang leksyon kay Lloyd at ipinaliwanag niya na dapat ay may seryosong kakayahan si Pazuzu sa monotransmutation dahil hindi ito madaling gawin, kahit para sa isang makapangyarihang demonyo. Sinubukan ni Grimm na magbigay ng demonstrasyon sa kontrol ng mono at ipinaliwanag na magandang simulan ito sa pamamagitan ng pagdaragdag ng kulay dito, kasunod ang paghuhugis at pagdaragdag ng mga scent. Nahihirapan man siya rito, nagulat siya nang ipakita ni Lloyd na nahugis niya ang kanyang mana sa isang bulaklak at nagdagdag pa ng scent, hindi makapaniwala si Grimm na napakaganda na agad ng kanyang gawa at pareho silang naglaan ng sandali upang tamasahin ang amoy. Samantala ay nasa malaking distress si Pazuzu habang binubugbog siya ni Sylpha. Hindi niya magawa kung paano walang naiiwang puwang siya at nagtataka siya kung paano maaaring maging isang simpleng yaya ang isang tulad niya. Hiniram ni Sylpha ang isa sa mga espada ng sundalo at hinangaan ito dahil inenchant ito ni Lloyd. Ang pagkahumaling niya kay Lloyd ay nagdulot ng interes kay Pazuzu kaya nagdeklara ito na gusto niyang siyasatin si Lloyd. Ipinakita ng demonyo ang kanyang napakabilis na bilis ngunit patuloy niyang ininsulto si Lloyd na lalo lamang nagpagalit kay Sylpha. Kinain ng demonyo si Sylpha at pinagtawanan siya dahil sa pagiging tangang tao na nalinlang sa kanyang pang-uudyok. Nagulat siya nang buhay pa rin si Sylpha at hinati niya sa dalawa ang katawan ng Beowulf. Idineklara niya na ito ang sining ng dual blade ng kanyang pamilya, at sinundan ito ng isa pang tinatawag na Devil Sparrow na nagputol sa ulo ng halimaw at sinubukan ni Pazuzu na sabihin na siya ay isa lamang katulong, ngunit sa kasamaang palad para sa kanya, hindi ito totoo. Kaya't ginamit ni Sylpha ang isa pang sining upang lubusang sirain ang lobo at mailantad ang demonyo. Lahat ay lubos na namangha sa kanyang kapangyarihan at napagtanto ni Lloyd na ganito pala magmukha si Sylpha kapag seryoso siya. Humanga siya sa kanya at inukit sa kanyang alaala ang sandaling ito sa pamamagitan ng paghuhugis ng kanyang mana sa kanyang imahe. Nasusuklam si Sylpha sa iniisip na subukang masaktan ng demonyo si Lloyd, kaya idineklara niyang ang tanging bagay na nararapat hawakan ng demonyo ay ang kanyang espada. Kaso dito muna matatapos ang ating recap. Salamat sa inyong panonood hanggang sa muli.